Sa West Philippine Sea na naman mga guys. So, ito ang bibigyan natin reaction video Kasi itong mga mainit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang West Philippine Sea talagang gustong-gusto ng sakupin o talagang kunin ng mga Chekwa itong ating teritoryo sa West Philippine Sea. So, talagang nakakabwisit talaga itong mga incheck na to. So, itong bibigyan natin reaction video, komentaryo, suggestion. Kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, syempre, please pakisubscribe din kay Ariel TV. So, sa kanyang video ito na ating bibigyan ng reaction. Ito ay may pamagat na ito ang katapat nyo. Amerika araw-araw nang magbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Wow! Araw-araw na daw magbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Wow di siyempre, salamat. So itong bibigyan natin ng komentaryo. So okay please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? Umpisa na natin. Sinabi ni General Aldrin Anani, Deputy Chief ng Western Mindanao Command para sa panlabas na depensa, ang militar ng US ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng flight surveillance sa pagdetect ng panghihimasok ng mga dayuhang sasakyang pandagat, kabilang ang mga barkong pandagat ng China. Sinabi niya na ang US Special Operations Task Force 511.2 ay nagsagawa ng unmanned air surveillance mission upang tulungan ang militar ng Pilipinas sa pag-secure ng territorial water ng bansa. Halos lahat ng naval asset natin ay... Teka. So, totoo nga pala, talagang nagbabantay na rin sa teritoryo ng Pilipinas ang Amerika. Di wow. Talagang malaking tulong to, mga guys, di ba? Sa West Philippine Sea. But nonetheless, the presence of this foreign forces here help us a lot, especially sa kanilang helicopter, yung kanilang helicopter na nandito at even fixed wing. From the last report, they in fact would be flying like 12 hours a day to perform their missions here, both for the unmanned and manned aircraft. Wala man silang vessels na available dito, but their presence up in the air is very crucial in accomplishing our mission. Indeed, Oo nga naman. Wala mga barko ang Amerika dito, pero naman mayroon sila mga air assets na paikot-ikot diyan sa West Philippine Sea natin ang mga assets, air asset ng Amerika. The SOTF 511.2 to be specific, pinangungunahan ng mga US Marines and a liaison officer coming from Australia, they're helping us both on logistics and training. Yung SOTF 511.2 help us as well in various sea operations, maritime law enforcement and maritime security operations. Sa katunayan, nung mga nakaraang araw, meron po tayong mga sinundan ng mga Chinese vessels. Itong mga Chinese vessels na to are coming from south and with the intention of joining their other colleagues probably in the West Philippine Sea. So malaki po ang tulong ng Western Mindanao Command in monitoring this transit of naval ships. While we respect the rule-based order, lalong-lalo na po yung SLOCs na naayon sa UNCLOS, patunay po ito na kami po ay sumusuporta upang bantayan ang ating maritime domain. And we're also coordinating as well with the various foreign forces here, just like the SOTF 511.2 headed by the US Marines. We have liaisons here coming from Australia as well. This enhances our interoperability with other forces. They also lead us, train us, educate us on various things. Ibinahagi naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging hakbang at magiging hakbang ng Pilipinas para ipaglaban ang West Philippine Sea.
Kasama na rin dito ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nating bansa, katulad na lamang ng Estados Unidos, Australia at Japan at marami pang iba na handang tumulong sa atin na magpatrolya sa West Philippine Sea. Yung Rore, two Rores ago. Oo. So, continuous po natin, no, na hinaharap itong mga iba't ibang mga hamon, no, as we perform our duties in protecting our territorial integrity and sovereignty. So, nonetheless, patuloy po rin natin, no, ang ating commitment towards asserting our rights at ang ating interest through diplomatic channels and under the rules-based international order. Of course, led by none other by our Commander-in-Chief, by our President. No? So, ang approach natin dito remains fair and pacific. No? We focus on de-escalation. No? Actually, hindi naman tayo talaga yung nag-escalate. So, we Ayan si AFP spokesperson, no? Margaret, pero hindi ko alam ba sa Margaret. prevent escalation and the resolution of disputes. No? So we aim to strengthen our regional cooperation, and of course we uphold yung ating principles while engaging with our neighbors to resolve contested issues without compromising, of course, ang posisyon ng ating bansa. So dito, ang main effort natin is protecting our territorial integrity, no? Ito yung ating continuous enhancement ng ating aerial, pati yung ating maritime domain awareness. So, andyan nga yung ating Complan Mulat to enhance this, no? And we strengthen our defense postures through our modernization projects na rin, no? We want to attain self-reliance and along, no, together then with our partnerships, of course, with like-minded states as they support us in this endeavor. So this strategic approach ensures that we remain vigilant and prepared to protect our national interests. Yes. Yan. So ang West Philippine issue, nabanggit ito ng ating Pangulo, ay hindi katang-isip lamang, no? But it is an integral part of our national territory. And we are here for the long haul, no? Ito po ay mamanahin pa ng ating saling lahi, no? Tama. Na magiging usapin ito at ipaglalaban natin patuloy. Therefore, as we assert our sovereignty and our unwavering resolve, and we remain committed to defending our maritime zones, ipaglalaban natin, no, ang ating soberenya dito sa ating archipelagic sea lanes. So with this, no? Teka. Talaga ipaglalaban daw ng Armed Forces of the Philippines ang ating sovereignty. Kasi nga, mahalaga talaga to, no? Kasi hindi natin alam dati na mayroon pala tayong mga teritoryo talaga dyan, o tinatawag na EEZ. So siguro yung mga nagdaang mga mga pangulo, presidente, hindi nila alam, kaya hindi nila napagtuunan ng pansin. Walang natin na kung di nila alam. Nagko-conduct tayo ng iba't ibang mga exercises, no? So recently we have maritime cooperative activities with like-minded countries. And what is really very good to note then na napakarami, no, ng like-minded nations are willing to join us in this. This is crucial because we want to enhance our regional security, interoperability sa kanila, no, sa ating mga operations diyan and missions that we conduct, and collective defense against shared maritime threats. Hindi lang ito, no, defense siya, but also humanitarian assistance and disaster response. This is a very good exercise that we also conduct. So pati dito sa ating mga sakuna, tulong-tulong kasama ang like-minded nations. So noong August 8, 2024, ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama ang Armed Forces ng Australia, Canada, and the United States, no, we concluded ang ating first na, yung apat na to, multilateral maritime cooperative activity. So, ginawa ito sa Western Command Area. Ito ay within the exclusive economic zone of the Philippines. And on August 2 naman, ang ating Sandatahang Lakas din, through our Philippine Navy, and the Japan Maritime Self-Defense Force
nag-conduct din tayo ng isa pa, no? This is a bilateral one, so Philippines and Japan. It's a bilateral maritime cooperative activity also held in the West Philippine Sea. At July 31, nung ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas at ang US naman ang nag-conduct ng maritime cooperative activity. So bilateral din to. So US. Oo nga, no? Gaganda naman sinabi ni spokesperson ng AFP, no? Puro mga maritime patrol ng iba't ibang bansa. Maganda nga yan eh, parang matakot tong para malaman din ng mga in-check na to na tayo hindi lang naman nag-iisa. May mga kakampi tayong mas malalakas, mas malalakas pa sa kanila. Ganon. So tama naman ginagawa nila, no? Ito mga ating gobyerno. Pero parang sa mga in-check parang baliwala, no? Talagang nagkaroon pa nga ng teritoryo, bagong teritoryo sa lapit sa sa ating teritoryo. Nagkaroon, di ba? Hindi natatakot yung mga Chino eh. Nagkaroon talaga ng bagong isla dyan malapit sa Sabina Shoal. Ngayon, military base na ng China. Yun. So, ewan natin So, pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba kung ano mga nasa loobin nyo. Japan and the Philippines, and then nauna itong US and the Philippines, and then Japan and the Philippines. So as we are dedicated to passing on the knowledge and awareness of our maritime rights to our future generations, as I said, this is a protracted thing that we mamanahin ng ating saling lahi, Our laws governing our maritime zones actually ensures that our national Yes, talagang mamanahin talaga ng ating mga susunod na lahi ng Pilipino. Itong ating teritoryo sa West Philippine Sea. Sana nga wag na makulit tong mga mga Chino. duty is ingrained sa hearts and minds ng bawat Pilipino. So kasama na rito talaga na kailangan po maalam maski ang ating mga kabataan, So together with the national government and other agencies, our vigilance and sacrifices are crucial para ma-safeguard natin ang maritime territory and ensuring our nation's security. Ang ginagawa din natin dito, we are having a lot of activities with ang ating mga ROTC cadets, So tinuturuan na natin sila and tinutulungan natin sila na Wow, pati ROTC Dati naman talaga mayroon namang ROTC nung mga unang panahon Ewan lang natin ba't nawala, Ewan ko kung sinong presidente nagpatigil niyan. intindihan talaga ito through our Complan Mulat. So, over and above all of this, ang ating achievements in terms of internal security, ang ating international relations, and our territorial defense demonstrates our unwavering commitment to peace, stability, Yun. and sovereignty. Ang sabi nga ng ating Pangulo, the Philippines is a peace-loving nation. Yun. Ito po talaga ang ating ine-exude towards the Teka. Ang Pilipinas daw, sabi ng ating presidente, peace-loving nation. Totoo kaya yan, mga guys? whole world, And ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po will remain steadfast in our mission to protect and serve the nation, and we look forward to continuing our efforts with dedication and resilience. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, Okay, mga guys. So hanggang dito na lang tayo, So nalaman natin na ang Amerika ay talagang nagbabantay na araw-araw sa teritoryo ng Pilipinas. So okay talaga to. Tsaka talagang ayong paliwanag ng ating AFP spokesperson, si Margaret. Ewan ko anong apelyido niyan. Basta Margaret. Na talagang talagang pinaglalaban ng sovereignty ng Pilipinas ang West Philippine Sea ng ating gobyerno. So okay, So sana nga talagang matakot na yung mga Chino na to, sa mga pinaggagawa ng ng gobyerno ng Pilipinas. Okay, so hanggang dito na lang tayo, mga guys Kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara.
Okay?